Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig sa aking munting channel. Nawa po ang lahat na mag-subscribe, like at share sa kwentong ito ay magkaroon ng napakadaming blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at simulan na po natin ang ating kwento. HIV o Human Immunodeficiency Viruses. Isang sakit na kinatatakutan ng maraming tao at pinandidirian. Ito daw ay nakakahawa at nakakamatay na sakit. Kaya sa kwentong ito ay ating alamin ang katotohanan tungkol sa sakit na HIV. Bata pa lamang itong si Christina ay tampulan na siya ng tukso ng mga kababata niya. Paano ba naman kasi ay anak siya ng isang malanding babae? Bunga siya ng isang gabi na pakikipagtalik ng kanyang nanay na si Marife. "Huwag kang lumapit sa amin, Christina. Wala ka namang papa dahil malandi ang nanay mo. Huwag ka na makipaglaro sa amin dahil baka mamaya pati papa namin ilandiin ng mama mo." Ito ang palaging sinasabi ng kanyang mga kalaro. Palagi siyang pinapaalis ng mga ito sa tuwing gusto niyang makisali sa kasiyahan na ginagawa ng mga bata. "Gusto ko lang naman makipaglaro sa inyo. Masama ba yun? Palagi nyo na lang akong binubuli. Wala naman akong kasalanan sa inyo ah." Tila papaiyak na sabi ni Christina sa mga kababata. "Ayaw nga namin makipaglaro sa iyo, Christina. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Doon ka na lang makipaglaro sa nanay mong malandi." Sabi ng isang bata na akala mo ay alam na alam ang kwento ng buhay nilang mag-ina. "Grabe na kayo. Hindi malandi si mama. Iniwan lang siya ng tatay ko dahil irresponsable yun. Pero hindi malandi si mama. Bawiin yung sinabi niyo sa kanya." Galit na sabi ng batang si Christina. "Bakit namin babawiin ang sinabi namin? Totoo naman, malandi ang mama mo. Malandi, malandi." Patuloy na panunokso ng mga ito. Dahil sa galit ni Christina ay hindi na niya napigilang itulak ang nangaasar sa kanya. Napaupo ito at umiyak. "Mama! Mama! Tinulak po ako ni Christina! Mama!" Sigaw nito habang pumapalahaw ng iyak. Napalabas naman ang nanay nito at dali-daling itinayo ang anak. "Sinong may kasalanan nito sa iyo ha? Sinong nanulak sa iyo?" Galit na tanong ng nanay ng bata. "Siya po, mama. Itinulak po ako ni Christina. Ang badbad niya po." Turo nito kay Christina. Dali-daling sinugod ng nanay itong si Christina at pinalo sa palad. "Bakit mo tinulak ang anak ko? Ikaw talagang bata ka. Kahit kailan, ang salbahe mo. Itong bagay sa'yo. Palo pa nito sa puwitan ng bata. Natigilan lang ito sa pagpalo kay Christina nang dumating ang nanay nito. "Hoy, bakit mo sinasaktan ang anak ko? Ang kapal-kapal naman ng mukha mo para saktan ng anak ko. Halos di ko paglapatan ng kamay ang anak ko. Tapos ikaw lamang ng demonyitang babae ka ang mananakit sa kanya? Ang kapal naman yata ng mukha mo." Sigaw ni Marife sa babaeng nananakit sa kanyang anak. Napatigil naman ito sa pagpalo kay Christina at napaatras. "Yan kasing anak mo, Marife. Sinaktan ng anak ko. Tingnan mo naman ang salawal ng anak ko. Puro lupa. Dahil tinulak ng magaling mong anak. Di na ako magtataka kung bakit ganan ang ugali ng anak mo. Dahil may pinagmanahan naman pala." Sabi ng babae. "Away bata yan. Bakit ka nakikialam? Naturingan ka na may isip. Ikaw pa mukhang walang utak. Alam mo mga bata ang mga yan. Tapos makikisali ka? Anong utak meron ka ba?" Galit na sabi ni Marife sa babae. Natigil lang ang kanilang pagtatalo nang may dumating na mga kapitbahay at tinawat silang dalawa. "Tumigil na kayo. Huwag na kayo mag-away. Nakikita ng mga anak ninyong sigawan niyo oh. Paawat na kayo. Away bata lamang yan." Awat ng lalaking kapitbahay. Agad namang nagpaawat ang dalawa. Pero bago maghiwalay ay nag-iwan muna sila ng salita sa isa't isa. "Sa susunod na saktan mo ulit ang anak ko, hindi na ako magdadalawang isip na kalbuin kang babae ka." Pahabol na sabi ni Marife.
Pagsabihan mong anak mo Marife, dahil salbahe yan. Tse, magsama kayong dalawa. Mag-ina kayo talaga. Wala kayong kwenta. Pahabol na sabi pa ng babae. Samantala matapos ang bangayan nila ay agad nang pumasok ang mag-inang si Cristina at Marife sa loob ng bahay. Anak, sa susunod ay ayaw ko na nakikipag-away ka ha. Di pa sabi ko masama makipag-away? Sabi niya sa anak. Mama, sila naman kasi ang nagpauna. Kasi kung ano-anong sinasabing masama sa'yo. Pasensya na po. Sa susunod po hindi na lang ako makikipaglaro sa kanila para wala na pong away na mangyari. Paghingi ng pasensya nitong si Cristina sa ina. Samantala mabilis na lumipas ang taon. Umidad na ng 18 years old itong si Cristina. Nakatapos na din siya ng high school at kolehiyo. Ngayon ay may trabaho na siya sa office bilang accounting staff. Malaki ang pinagbago ng kanyang itsura. Gumanda ito at labis na pumuti. Kaya naman madaming mga katrabaho niya ang nahumaling sa kanya. Isa na dito ay ang kanyang manager na si Joshua. May edad na ito at walang asawa. Good morning Cristina. Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Gusto mo bang sumama sa akin mamayang gabi mag-dinner? Libre ko lahat. Nakangating pag-aya ng manager. Naku sir, hindi na po. Nagluto daw po kasi si mama ng pagkain namin ngayon. Inaantay niya po kasi ako at sabay daw po kaming kumain. Salamat na lamang po sir. Pagtanggipan niya. Hay nako, kahit kailan talaga Cristina, di man lang kita maaya sa dinner. Para bang natatakot ka sa akin. Wala naman akong gagawing masama sa iyo at kakain lang tayo. Tila nagtatampo pa na sabi ng manager. Dahil sa sinabi nito ay napaisip itong si Cristina. Nais niyang pagbigyan ng manager sa gusto nito. Sige na po sir. Payag na po ako na sumama sa dinner mamaya. Basta po hindi po tayo magtatagal ha. Nag-aantay din po kasi si mama sa akin. Sinabi ko na lang po sa kanya na malilit ako ng uwi dahil tambak ang trabaho ko. Aniya sa manager. Sa totoo lang ay napilitan lamang din siyang sumagot ng oo. Dahil nahiya na siya sa kanyang manager. Ilang beses na din kasi itong nag-attempt na ayain siya pero hindi siya napagbigyan. Wala naman sigurong masama kung tatanggapin ito ang alok ng manager dahil dinner lang naman ang gusto ng lalaki. Labis naman na natuwa ito nang pumayag siya sa kanyang alok. Salamat sa pagpayag mo Cristina. Sige mamaya, puntahan na lamang kita dito pagpaalis na tayo. Sabi ng manager. Mabilis na lumipas ang oras at paggabi na. Si Cristina na lang ang natitira sa office dahil hinintay niya ang kanyang manager. Dahil sa kanilang napag-usapan. Cristina, let's go. Aya ng manager sa kanya bago lumabas ng office para sumakay ng kotse papunta sa sikat na restaurant malapit sa kanilang office. Ilang minuto lang ang kanilang biniyahe at agad silang nakarating doon. Pumasok sila sa restaurant at umorder ng mga pagkain na gusto nila. Nag-order din ng manager ng isang alak para sa kanya at isang juice naman para kay Cristina. Sandali lang po sir, excuse me po. Mag-CCR lang po ako sandali. Pagpapaalam ni Cristina bago lumakad papuntang CR. Sa kabilang banda naman, habang hindi pa nakakadating sa lamesa itong si Cristina galing sa CR, ay may kinuwang tableta ang manager sa bag nito bago inilagay iyon sa iniinom ni Cristina. Nagsimula na silang kumain at nagkwentuhan ng saglit. Maya-maya pa ay nakaramdam si Cristina ng pagkahilo. Hindi niya mawari ang pakiramdam na yun. Ngayon lang niya naranasan ang ganong pagkahilo. Napatungo siya sa table at ang huling naalala na lamang niya ay isinakay siya sa kotse ng kanyang manager. Kinabukasan pagkagising niya ay laking gulat niya nang makita niya ang paligid. Tila nasa loob siya ng isang kwarto na walang kagamit-gamit. Maliban lamang sa isang TV, aircon at lamesa. Doon ay napagtanto niya na nasa loob siya ng isang hotel.
Pagtingin niya sa tagiliran ay nakita niya doon ang kanyang manager na walang pang-itaas at tanging brief lamang ang suot-suot nito. Napaluwas siya dahil napagtantunan niya kung ano ang nangyari. Walang yaka! Anong ginawa mo sa akin? Bakit dito mo ako dinala? Napakawalang iya mo! Umiiyak sa galit na sigaw ni Christina. Tumigil ka nga, Christina. Huwag ka na magkunwari. Alam ko namang gusto mo din ito. Dahil sino ba naman ang babae na makikipag-dinner sa isang lalaki? Lalo't dalawa lamang tayo. Huwag ka na magmalinis. Arte-arte ka pa dyan. Sabi ng manager. Ang kapal na mukha mo. Hindi ako ganung babae. Dahil pinagbigyan lang kita na samahan sa dinner. Dahil nahihiya na din ako sa'yo. Manager kita. Kaya hindi na ako makatanggi. Pero iba pa lang nasa isip mo. Tandaan mo to. Kakasuhan kita. Napakawalang ya mo. Umiiyak na sigaw ni Christina. Sige, subukan mo magkaso. Tingnan na lang natin kung sinong mapapahiya sa uli. Mapera ako, Christina. At kaya kong bayaran ng batas. Alam mo naman siguro dito sa Pinas, di ba? Ikaw, anong maipagmamalaki mo? Wala, di ba? Pagyayabang pa ng manager. Hindi nakasagot si Christina dahil sa tinura nito. Tumakbo na lamang siya papalabas ng hotel dahil sa pandidiri at sama ng loob. Kung hindi niya sana pinagbigyan ng kanyang manager sa dinner, malamang sa malamang ay hindi ito mangyayari sa kanya. Pagka-uwi niya ng bahay, maraming tumatakbo sa kanyang isipan. Tulad ng paano kaya kung mabuntis siya? Paano niya ito maipapaliwanag sa kanyang ina? Habang nasa kwarto, tumiiyak ay biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha at agad na binuksan ang pinto. Christina, bakit ngayon ka lang nakauwi? Saan ka natulog kagabi? Alam mo bang labis ako nag-aalala sa'yo? Ilang beses kitang tinawagan. Hindi ka nagre-reply. Saan ka ba natulog? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Nay, pasensya na po kayo. Sa katrabaho ko po ako nakitulog kagabi. Pasensya na po at lobat po ang cellphone ko. Wala naman pong charger na available yung best friend ko kaya di po ako nakareply sa inyo. Pasensya na po, Nay. Pagsisinungaling na sabi ni Christina. Nako, Christina. Sa susunod ay ayaw ko ng ganyan ha. Pinag-alala mo ako ng gusto. Siya, sige na. Magpahinga ka na at mukhang pagod ka na. Magluluto lang ako ng pagkain natin. Gigisingin na lamang kita mamaya pagkakain na. Sabi pa ng kanyang ina bago lumabas ng kwarto. Muli na naman pumatak ang luha sa kanyang mata. Hindi mawala sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Tila ba naging palaisipan sa kanya kung ano ang naging kaganapan nung gabing nasa hotel sila ng kanyang manager. At dahil nga doon ay nag-resign na itong si Christina sa kanyang trabaho, na labis naman ay pinagtaka ng mga katrabaho niya. Mabuti na lamang at agad siyang nakahanap ng malilipatang trabaho na labis din niyang pinagpapasalamat. Mabilis na lumipas sa mga buwan at nakasundo naman agad niya ang mga bagong kasama. Naging masaya din siya sa bagong trabaho dahil kalimitan sa mga kasama niya ay mga babae at bakla. Subalit isang pangyayaring magaganap na labis niyang ikakagunaw. Habang nagtatrabaho itong si Christina, ay bigla na lamang siyang tumumba sa di malamang dahilan. Agad itong tinulungan ng mga katrabaho upang madala sa pinakamalapit na ospital. Mabuti na lamang at mabilis kumilos sa mga nurse at agad itong inasikaso. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ng isang nurse. Di po namin alam. Bigla na lamang po kasi siyang tumumba. Natatarantang sabi ng lalaki. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon ay kinuha na ng dugo itong si Christina para sa gagawing test. Mabuti na lamang at nagkamali na din ito kaya kahit papano ay nakakasagot na siya sa ilang mga katanungan. Napansin naman ng doktor na may kakaiba kay Christina. Lahat kasi ng sign ng mayroon ng HIV ay naranasan ito. Base sa mga tanong ng doktor sa kanya kung ano mga nararamdaman niya ng mga nakaraan. Kaya naman agad siyang kinuha na ng dugo upang mates. At maya-maya nga lang ay lumabas na ang resulta.
Pinalabas muna ang bantay ni Christina sa kwarto dahil confidential daw ang lahat ng sasabihin ng doktor at walang dapat makaalam na kahit na sino. Christina, tama? Tanong ng doktor. Opo, Dok. Kamusta po ang test na ginawa sa akin? Tanong ni Christina. Inabot ng doktor ang resulta ng test na ginawa sa kanya. Halos magunaw ang mundo niya nang mabasa ang nakasulat sa papel. Dahil isa siyang HIV positive. Halos mabaliw si Christina sa kanyang nalaman. Hindi niya matanggap na mayroon siyang sakit na pinandidirian ng mga tao. Christina, huwag ka nang umiyak. Don't worry. May gamot ng HIV ngayon. Huwag ka mag-alala. Lahat ng gamot para sa HIV ay libre lang. Basta sundin mo lang ang lahat ng payo namin sa iyo ha. Sabi ng doktor. Kumalma naman itong si Christina at pinakinggan ang lahat ng advice ng doktor sa kanya. Matapos noon ay agad na siyang lumabas ng ospital. Mabuti na lamang at hindi na nagtanong pa ang kanyang mga katrabaho sa kung anong naging resulta ng test sa kanya. Subalit totoo nga ang kasambihan na walang lihim na hindi talaga nabubunyag. Isang araw kasi habang nagtatrabaho siya ay naiwan niya ang resulta ng test na ginawa sa kanya. Nakita ito ng HR sa kanilang office na medyo may pagkatsismosa. Dahil doon ay kinalat nito na nalaman niya na mayroong HIV itong si Christina. Uy, alam niyo ba na nabasa ko sa table ni Christina ang result nung nagpa-hospital siya noon? Grabe, nakakadiri. May HIV pala siya. Diring-diri na sabi ng HR. Ano? Seryoso ba yan, ma'am? Palagi pa naman namin kasama sa pagkain si Christina. Ano ba yan? Baka mahawa pa kami. Tila diring-diri din na sabi ng isang babae. Hindi nila namalaya na nasa likod lamang pala nila itong si Christina. Oo, may HIV ako. Pero dapat hindi mo na pinagsasabi sa iba ito, ma'am. Alam niyo ba na pwede ko kayong kasuhan dahil sa pagpapakalat niyo na may sakit ako? Medyo napapaluwa na sabi ni Christina. Hindi ko ginusto na magkaroon ako nito. Dahil naranasan kong pagsasamantala noon ng aking manager na sumira sa aking buhay at doon ito nakuha. Kaya sana huwag niyo naman ako pandirian. Dahil hindi ko naman ginusto to. Umiiyak na sabi ni Christina. Napaawa naman ang HR at ang isang katrabaho nila dahil sa sinabi ni Christina. Mabuti na lamang at sila palang dalawang nakakaalam at hindi pa nalalaman ng iba. Dahil doon humingi ng patawad ang mga ito. Sorry Christina. Natakot lang kasi kami na baka mahawahan mo kami. Pasensya na sa pangusga namin sa iyo. Paghingi ng patawad ng dalawa. Mabuti na lamang at napatawad ni Christina ang mga ito. Nangako na lamang sila na walang makakaalam ng sakit niya bukod lamang sa kanila. Dahil doon ay nag-research ang mga ito tungkol sa HIV virus. Nalaman nila ang lahat-lahat ng dapat malaman tungkol sa sakit na HIV. Hindi naman pala ito nakakahawa kung madikit ka o inuman mo ang baso na ininuman ng taong may HIV. Nakakahawa lang palang sakit na ito kung sakaling makipagtalik ka na unprotected sa isang tao na may HIV viruses. Dahil sa kanilang nalaman ay mas lalo silang nalinawan. Samantala sa kabilang banda naman, pinagpasadyos na lamang ni Christina ang manager niya na nakahawa sa kanya. Pinagpatuloy na lamang niya ang buhay at nagsikap para mas lalo siyang maging matagumpay. Mabilis nga na dumaan ang mga taon at naging normal na ang pamumuhay ni Christina. Naging undetectable na siya sa sakit na HIV at hindi na makakahawa ng kahit na sino. Pinagpatuloy niya na lamang ang pag-inom niya ng gamot upang patuloy na matulog ang virus sa kanyang katawan. Hindi na lamang din niya pinaalam sa kanyang nanay ang kanyang sakit dahil ayaw niyang labis na mag-alala ito sa kanya. Ang mahalaga para sa kanya ay maayos na siya at normal nang namumuhay kasama ang mga taong nagmamahal at nagpapahalaga ng tunay sa kanya. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo?
Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.